Sa buhay, hindi habang panahon ay nasa ibaba ang isang tao. Ang mga sugat na dulot ng pangaalipusta ay maaaring maging dahilan upang mas lalong magsikap at magtagumpay ang isang tao. Ngunit ang tunay na sukatan ng tagumpay ay hindi lamang ang yaman o mataas na katayuan, kundi ang kakayahang magpatawad at tumulong kahit sa mga taong minsang nanakit sa atin. Kung ang kabutihan ay laging may kapalit na pagpapala, bakit pipiliin pa ng sino man ang manghamak kaysa magmahal ng kapwa? Teka lang mga kakwentuhan, bago tayo magpatuloy siguraduhin mong nakasubscribe ka na. I-like mo ang kwentong ito at i-share mo na rin para mas marami pa tayong magawa na ganitong klaseng kwento. Ano? Tara, simulan na natin. Dito lang yan sa Kwentong Tinig. Madaling araw na nang makatulog si Elena. Kakauwi lamang nito mula sa kanyang sideline na pagtitinda ng lugaw sa isang maliit na lugawan. Kahit maliit ang kita, ay pinagtsatsagaan yun ng babae para sa kanyang nag-iisang anak na si Liam. Pero pag tilaok pa lang ng manok, boses agad ng kanyang ate Rosa ang kanyang narinig. Hoy, Elena! Kumising ka na riyan. Pagluto ka na ng agahan namin at maaga papasok si Bunso sa trabaho. Gisingin mo na rin ang magaling mong anak para makapagwalis na sa bakuran. Ate Rosa, pwede bang maya-maya konti? Patutulog lang po muna ako. Kakauwi ko lang kasi. Hoy Elena, hindi ka pinatuloy dito ni ate Rosa para mag-inarte. Kapag dalita ko sa work ko, ikaw ang sisisihin ko. Tito Ben, wag mo naman pong pagsalitaan ng ganyan si Mama. Ate mo rin po siya. Pero kung sagutin at tratuhin mo siya ay parang ibang tao. Hoy, ikaw Liam! Huwag ka nakikisaw-saw sa usapan ng matatanda. Pagwalis ka na lang sa labas kung ayaw mong habalusan kita ng tingting. Huwag mo naman sakto ng anak ko, Ate Rosa. Eto na, babangon na ako. Huwag na kayong magalit. Mabuti naman. Ang dami mong sinasabi. Susunod ka rin naman pala. Narinig ni Elena ang malakas na pagbuntong hininga ni Ben bago ito lumabas ng kwarto. Tahimik na lamang siyang bumangon kahit halos hindi pa nakakapikit ng maayos ang kanyang mga mata. Ramdam niya ang bigat ng kanyang katawan kahit ilang oras lang siyang nakapagpahinga matapos ang magdamag na pagtitinda ng lugaw. Ngunit wala siyang ibang pagpipilian. Kapag hindi niya agad ginawa ang gusto ng kanyang mga kapatid, panibagong sermon na naman ang kanyang maririnig. Tahimik siyang nagtungo sa kusina at nagsimulang magsaing. Habang hinihintay niyang maluto ang kanin ay naghanda na rin siya ng itlog, tuyo at kape para kina Rosa at Ben. Kasabay nito ay inilabas niya ang mga plato at baso sa kabinet. Sanay na siya sa ganitong gawain. Araw-araw ay siya ang unang kumikilo sa bahay kahit siya rin ang pinakahuling natutulog. Samantala, tahimik namang lumabas si Liam mula sa maliit nilang silid. Bitbit nito ang lumang walis tingting at agad na nagtungo sa bakuran. Mama, ako na po ang magwawalis. Huwag na po kayong mag-alala rito. Salamat anak. Pasensya ka na at lagi kang napagagalitan. Ayos lang po mama. Basta kasama kita. Napangiti si Elena kahit saglit lang. Ang anak na lamang niya ang nagbibigay sa kanya ng lakas para ipagpatuloy ang bawat araw. Makalipas ang ilang minuto ay dumating si Rosa sa kusina. Elena, bilisan mo nga. Gutom na kami. Eto na Ate Rosa, sandali na lang. Ang bagal mo talaga. Wala ka namang ibang ginagawa rito kundi mga gawaing bahay. Hindi na lamang sumagot si Elena. Sanay na siyang makarinig ng masasakit na salita mula sa kanyang mga kapatid. Kahit anong paliwanag ang gawin niya ay hindi rin naman sila makikinig. Pagkatapos maihain ang pagkain ay naupo sina Rosa at Ben sa mesa. Tahimik silang kumain habang si Elena ay nakatayo lamang sa gilid at naghihintay kung may iuutos pa ang mga ito. Elena, pagkatapos mong maghugas ng pinggan, linisin mo rin ang banyo. Ang dumi na naman. Sige, isama mo na rin ang paglalaba. Ang dami ng maruruming damit. Opo, Ate Rosa. At huwag mo rin kalilimutan ng bakuran. Ang dami na namang nalaglag na dahon. Hindi naman maayos ang pagwawalis ng bastardo mong anak kaya ikaw na lang ang gumawa. Oo, gagawin ko. Para bang wala nang katapusan ng mga inuutos sa kanya.
Hindi pa man siya tapos sa isang gawain ay may kasunod na agad. Ngunit kahit ganoon ay wala siyang reklamo. Tahimik niyang ginagawa ang lahat. Nang matapos kumain sina Rosa at Ben ay iniwan lamang nila sa mesa ang kanilang mga pinagkainan. Agad naman yung niligpit ni Elena at sinimulang hugasan. Sa labas ng bahay ay patuloy sa pagwawalis si Liam. Kahit bata pa ay natuto na itong tumulong sa kanya. Alam niyang kapag hindi siya kumilos ay mas lalo lamang silang mapapagalitan. Maya-maya ay lumabas si Ben at napansin ang batang nagwawalis. "Hoy Liam! Bilisan mo naman! Hanggang ngayon hindi pa rin malinis ang bakuran!" "Ginagawa ko naman po ang utos niyo, tito." "Ang bagal mo kasi! Mana ka talaga sa nanay mo. Mga pabigat at walang silbi. Kaya iniwan kayo ng tatay mo eh. Paalamunin lang kayo." Hindi na lamang sumagot si Liam. Tahimik niyang ipinagpatuloy ang kanyang ginagawa kahit masakit ang mga salitang naririnig niya. Mula sa bintana ay nakita yun ni Elena. Gusto niyang ipagtanggol ang anak, ngunit natatakot siyang mas lumala lamang ang sitwasyon. Mula nang iwan sila ng ama ni Liam ay wala na silang ibang nalapitan kundi ang kanyang mga kapatid. Nung una'y inakala niyang pansamantala lamang silang titira roon habang naghahanap siya ng mas maayos na trabaho. Hanggang sa lumipas sa mga buwan at hindi pa rin sapat ang kanyang kinikita para makapag-ipon ng pang-upa ng sariling bahay. Kaya naman nagtiis na lang sila sa ganoong sitwasyon. Sa umaga ay siya ang gumagawa ng halos lahat ng gawaing bahay. Nagluluto siya, naglilinis, naglalaba, naghuhugas ng pinggan at nag-aayos ng buong bahay. Sa gabi naman ay pumapasok siya sa maliit na lugawan bilang sideline. Maliit lang ang kinikita niya, ngunit sapat yon para may maibili ng pagkain at pangangailangan ni Liam. Sa kabila ng lahat ng kanyang ginagawa, ay hindi pa rin siya pinapahalagahan ng kanyang mga kapatid. Sa halip na pasalamatan siya, ay lagi pa siyang pinaparinggan at minamaliit ng mga ito. Isang araw, galit na galit si Rosa nang dumating siya na walang pagkain. Buti nga pinatura pa kita rito. Kung tutusin, wala naman tayong mapupuntahan. Oh, tama, wala kayong mapupuntahan. Dapat magpasalamat ka na lang at hindi ka namin pinapaalis dito pati yung wala mong kwentang anak. Nagpabuntis-buntis pa kasi. Gunggong naman ang tatay. Ayan tuloy pati kami nadadamay dyan sa kamalasan nyo. Tahimik lang si Elena sa tuwing naririnig niya mga salitang yun. Ayaw niyang makipagtalo dahil alam niyang sila ang may-ari ng bahay. Ngunit ang mas masakit para sa kanya ay ang nakikitang pagtrato ng mga ito kay Liam. Kapag may pagkain, madalas ay huli silang kumain ng kanyang anak. Kapag may natirang ulam, yun na lamang ang napupunta sa kanila. Minsan pa nga ay napapagalitan si Liam kahit wala naman itong ginagawang masama. Liam, huwag kang basta-basta kukuha ng pagkain dyan. Hindi lahat ng nasa mesa ay pwede sa'yo. Opo, tita. At huwag kang magkalat, pwede ba? Hindi ito bahay ng nanay mo. Kahit anong oras pwede kitang palayasin dito kapag hindi mo kami sinunod. Tahimik lamang na yumuyuko si Liam sa tuwing pinagsasalitaan siya ng ganoon. Kahit bata pa ay naiintindihan na nito na hindi sila tunay na tanggap sa bahay na yon. Masakit man para kay Elena ang nararanasan nila, ay wala siyang magawa. Alam niyang wala pa siyang kakayahang bumukod. Ang bawat perang kinikita niya ay sapat lamang para sa pang-araw-araw nilang pangangailangan. Minsan ay gusto na niyang umalis, ngunit kapag naiisip niya ang anak, ay pinipili niyang magtiis. Sa isipan niya ay mas mabuti nang may natutulayan sila kaysa matulog sa kalsada. Isang araw, habang patuloy siya sa paghuhugas ng pinggan, ay napatingin siya kay Liam na tahimik na kumikilos. Kahit pagod na ang bata ay hindi ito nagrereklamo. Nababuntong hininga si Elena. Pasensya ka na talaga, anak. Konting tiis pa. Balang araw, magiging maayos din ang lahat. Naniniwala po ako ron, Mama. Ngumiti si Elena kahit may lungkot sa kanyang mga mata. Araw-araw niyang isinasa-isip ang pag-asang darating din ang panahon na magbabago ang pakikitungo sa kanila ng kanyang mga kapatid. Umaasa siyang balang araw ay hindi na sila tatawaging pabigat at palamunin ng mga ito at mararamdaman nilang tinrato sila bilang tunay na pamilya. Kinabukasan ay maaga na namang nagising si Elena. Tulad ng nakasanayan, siya ang naghanda ng almusal at naglinis ng buong bahay.
Si Liam naman ay tumutulong sa pagwawalis ng bakuran at pag-aayos ng mga gamit sa sala. Tahimik lang silang mag-ina habang ginagawa ang kanilang mga gawain. Pagkatapos maglinis ay inutusan ni Rosa si Elena na magtanim sa likod ng bahay. Elena, tapusin mo na yung garden ko. Mamaya may mga bisita ako. Sige, Ate Rosa. Habang abala si Elena sa paglalaba, ay naiwan si Liam sa loob ng bahay. Pinupunasan nito ang mesa at inaayos sa mga nakapatong na gamit. Gusto niyang makatulong sa kanyang ina para kahit paano ay mabawasan ang trabaho nito. Ngunit habang inaabot niya ang isang maliit na tray, ay hindi niya napansin ang mamahaling baso ng kanyang tiya Rosa na nakapatong sa gilid ng mesa. Bigla niya iyong nasiko. Umalingaw-ngaw sa buong bahay ang tunog ng nabasag na baso. Natigilan si Liam habang nakatingin sa mga piraso ng baso sa sahig. Ilang segundo lang ang lumipas ay mabilis na lumabas ng silid si Ben. Ano nangyari dito? Tito, pasensya na po. Hindi ko po sinasadya. Napatingin si Ben sa basag na baso at agad na nagbago ang reaksyon ng kanyang muka. Alam mo ba kung gaano kamahal ang basong yan? Pasensya na po talaga. Puro ka pasensya! Inutil ka talaga. Halika dito. Tuturuan kita ng leksyon. Hindi na nakapagpaliwanag pa si Liam nang bigla siyang hampasin ni Ben sa braso. Napasigaw ang bata sa sakit. Aray! Tito, tama na po. Nasasaktan ako. Narinig ni Elena ang boses ng kanyang anak mula sa likod ng bahay. Kaya agad siyang tumakbo papasok. Pagdating niya sa sala ay nakita niyang umiiyak na si Liam habang hawak ang kanyang braso. Ben, bakit mo sinaktan ang anak ko? Tignan mong ginawa niya! Binasag niya ang mamahaling baso ni Ate Rosa! Bata lang siya. Hindi niya naman siguro sinasadya. Kahit na! Dapat matuto siyang mag-ingat! Pero wisyo! Manang-mana sa'yo! Hindi dahilan yun para paluin mo siya. Tsaka tignan mo, takot na takot sa iyong anak ko. Bakit? Nagagalit ka dahil sinaktan ko siya? Eh di umalis kayo dito! Bukas ang pinto, pwede kayong lumayas kahit anong oras! Walang pipigil sa inyo! Buisit! Hindi ko sinasabing tama ang ginawa niya. Handa akong bayaran na nabasag kapag nakaipon ako. Pero wag mong pagbuhatan ng kamay ang anak ko. Ano na naman ang gulong ito? Tignan mo ang anak ni Elena. Binagsak ang mamahaling baso mo. Liam, bakit kasi ang likot mo? Tita, hindi ko po talaga sinasadya. Naglilinis lang po ako tapos nasiko ko. Gusto ko lang naman pong makatulong eh. Puro hindi sinasadya. Ano na bang regalo yon? Ate Rosa, huwag yun namang pagalitan ng bata ng ganyan. Kung makasigaw kayo, parang hindi bata ang kausap ninyo. Aba, kami pa ngayon ang mali. Ang sinasabi ko lang, sobra ng pananakit ninyo. Lalo ka na, Ben. Kung hambalusin mo si Liam, parang hindi yan bata. Kung ayaw mong masabihan ng anak mo, sana hindi mo siya hinayaang maging pabaya. Hindi siya pabaya. Aksidente lang ang nangyari. Hindi na ba siya narinig? Elena, ikaw talagang problema rito. Simula na tumira kayo rito, puro abala na lang ang dala ninyo. Napakabalas ninyo. Pati kami dinadamay nyo. Ate, totoo naman, pinagtiran na namin kayo. Pinapakain, pinatutulog, tapos ganito pang isusukli ninyo. Puro konsumisyon. Hindi naman po kami pabigat sa inyo. Ginagawa ko lahat ng kaya ko sa bahay para lang wala kayong masumbat sa amin. Pero di pa rin pala yun sapat. Gawaing bahay lang naman ang ambag mo. At kung tutuusin, kulang pa nga yun sa lahat ng gastos namin sa inyong mag-ina. Hindi ko naman hiningi na buhayin ninyo kami habang buhay. Nag-iipon lang ako para makaalis. Konting panahon lang ang hinihingi ko. Pero kung tratuhin ninyo kami parang hindi nyo ako kapatid. At kung saktan nyo si Liam, parang hindi nyo kadugo. Kanya na ba kayo kasama? Mag-iipon? Hanggang ngayon wala ka pa rin nagagawa. Tsaka tigil-tigilan mo nga kami dyan sa kadramahan mo. Di kami maaawa sa'yo. Ang totoo, pabigat lang kayo rito. Kaya kung gusto ninyong lumayas, bukas ang pinto. Parang nanlambot ang buong katawan ni Elena sa kanyang narinig. Ate, huwag mo naman sanang sabihin yun. Bakit? Hindi ba totoo? Wala kang silbi. Kung hindi ka namin tinanggap dito, matagal na kayong palaboy ng anak mo. Ginagawa ko naman ang lahat para makatulong sa inyo. Lahat? Ano bang meron ka? Wala. Kaya nga iniwan ka ng lalaking nakabuntis sa'yo. Kasi wala kang silbi.
Kung naging mabuti kang babae, hindi ka sana iniwan. Tapos ngayon, kami ang nagpapasan sa problema mo. Ate, Ben, tama na. Masakit bang marinig ang totoo, Elena? Hindi mo na nga kayang buhayin ang sarili mo. Nadamay pa ang anak mo. Pabigat ka na. Palamunin ka pa. Inutil ka. Tahimik na tumulo ang luha ni Elena. Napayakap naman si Liam sa kanyang ina. Mama, tama na po. Anak, Umalis na lang po tayo. Napatingin si Elena sa kanyang anak. Kita niya ang takot at lungkot sa mukha nito. Bigla niyang naisip na sa bawat araw na nananatili sila sa bahay na yon, ay lalo lamang nasasaktan ang kanyang anak. Huminga siya ng malalim bago muling tumingin kina Rosa at Ben. salamat sa lahat ng naitulong ninyo sa amin. Mabuti at alam mo. Pero hindi ko nahahayaang lumaki ang anak ko sa bahay na araw-araw siyang minamaliit at sinasaktan. Saan naman kayo pupunta? Bahala na kami doon. Ito naman ang gusto niyo, di ba? Ang umalis kami? Huwag ka nang babalik kapag umalis ka. Hindi na kami magiging pabigat sa inyo. Tingnan na lang natin kung hanggang saan kayo dadalhin ang yabang mo. Hindi ito pagyayabang. Bilang ina, kailangan kong unahin ang kapakanan ng anak ko. Wala nang sinabi pa si Elena. Pumasok siya sa maliit nilang silid at kinuha ang iilang damit nilang mag-ina. Isinilid niya ang mga iyon sa isang lumang bag. Wala silang maraming gamit dahil halos lahat ng kinikita niya ay napupunta sa pagkain at iba pang pangangailangan. Tahimik lamang na tumulong si Liam sa pagdadala ng kanilang mga gamit. Paglabas nila ng silid ay hindi na muling lumingon si Elena. Mahigpit niyang hinawakan ang kamay ng kanyang ina. Halika na, anak. Apo, Mama. Magkahawak kamay silang lumabas ng bahay na minsang naging tanging masisilungan nila. Wala silang tiyak na pupuntahan at wala ring kasiguraduhan kung ano ang naghihintay sa kanila sa labas. Ngunit para kay Elena, mas mabuti nang magsimula silang muli kaysa manatili sa isang tahanang araw-araw silang sinasaktan ng sarili niyang mga kamag-anak. Hanggang doon ay dala niya ang pag-asang balang araw ay makakahanap din sila ng lugar na tunay na matatawag na tahanan. Pagkalabas nila ng bahay ay nagsimula ang mas mabigat na laban para kina Elena at Liam. Walang malaking pera si Elena, kaya naman sa maliit na paupahan sila tumira habang naghahanap siya ng trabaho. Hindi yung naging madali ang bawat araw para sa kanila. May mga pagkakataong isang beses lang silang kumakain sa maghapon upang mapagkasya ang kaunting perang mayroon sila. Hindi nawalan ng pag-asa si Elena. Tinanggap niya ang anumang disenteng trabaho na pwedeng pagkakitaan. Habang lumalaki si Liam ay lalo rin itong naging masipag. Mama, tulungan po kita pagkatapos ng klase. Anak, unahin mo ang pag-aaral mo. Mag-aaral po ako ng mabuti. Pero gusto ko rin kayong tulungan. Salamat, anak. Ikaw ang lakas ko. Lumipas ang ilang taon, unti-unti ring dumami ang kanilang naipon. Hindi man kalakihan ng halaga ay sapat yon upang makapagsimula si Elena ng maliit na karinderya sa tabi ng palengke. Araw-araw ay maaga siyang gumigising upang magluto ng mga ulam. Sinisiguro niyang malinis ang kanyang pagkain at masarap ang bawat potahe. Hindi rin siya naniningil ng mahal, kaya unti-unting dumami ang kanyang mga suki. Maraming salamat po. Sana po'y bumalik kayo. Elena, masarap talaga ang luto mo. Maraming salamat po. Ay, dito na kami palaging kakain. Maraming salamat po sa tiwala. Dahil sa sipag, tiyaga at pagiging mabait sa lahat ng taong nakakasalamuha niya, lalong lumago ang kanyang maliit na karinderya. Dumami ang mga customer niya araw-araw hanggang sa kinailangan niyang kumuha ng ilang empleyado. Lumipas pa ang mga taon at natupad din ang matagal niyang pangarap. Naipatayo niya ang sarili niyang restaurant. Naging kilala ang restaurant hindi lang dahil sa masasarap na pagkain, kundi dahil sa maganda nitong serbisyo. Marami ring tao ang humanga kay Elena. Ang dating single mother na walang sariling matirhan ay isa ng matagumpay na negosyante. Hanggang sa dumating ang araw ng grand opening ng kanyang mas malaking restaurant. Masaya ang lahat.
punong-puno ng bisita ang lugar. Maraming kaibigan, customer at kakilala ang dumalo upang batiin siya. Habang abala ang lahat, ay may dalawang gusgusing tao na dahan-dahang lumapit sa harap ng restaurant. At halatang gutom ang mga ito. Boss, baka pwede kami makahingi ng kahit kaunting pagkain. Sandali lang, hindi kayo pwedeng pumasok dito. Gutom na po kami. Pasensya na, pero umalis na lang kayo. Narinig ni Elena ang pag-uusap, kaya agad siyang lumabas. Chris, ano nangyayari? Ma'am, gusto po nilang pumasok at humingi ng pagkain. Tayaan mo sila. Sigurado po ba kayo, ma'am? Oo, walang taong dapat itaboy kung pagkain lang ang kailangan. Lumapit si Elena sa dalawang gusgusing tao. Dahan-dahang humarap ang mga ito sa kanya at doon natigilan si Elena. Hindi siya makapaniwala sa kanyang nakita dahil sina Rosa at Ben ang nasa kanyang harapan. Payat na payat ang dalawa. Gusot ang kanyang mga damit at halatang matagal nang hindi nakakakain ng maayos. Elena, Ikaw palang may-ari ng restaurant na to. Ate Rosa, Ben, ano nangyari sa inyo? Teka, halika kayo sa loob. Kumain muna kayo. Wala kaming pambayad. Hindi ko kayo sisingilin. Dinala niya ang dalawa sa isang mesa at pinaghainan ng mainit na pagkain. Hindi na nakapagpigil sina Rosa at Ben at agad silang kumain. Pagkatapos nilang kumain ay muling nagsalita si Elena. Anong nangyari sa inyo? Nalugi ang negosyo namin. Tapos nawala ng trabaho sa bunso dahil sa malaking iskandalo. Tapos, nalubog kami sa utang. Isa-isang nawala ang lahat sa amin at walang gustong tumulong sa amin. Wala na kaming bahay. Tahimik na nakinig si Elena. Ilang sandali ang lumipas, biglang lumuhod sina Rosa at Ben sa harapan niya. Elena, patawarin mo kami. Ang dami naming kasalanan sa'yo. Pinahirapan ka namin. Sinaktan namin pati si Liam. Minamaliit ka namin noon. Tinawag ka naming pabigat at walang silbi. Mali kami. Sana mapatawad po kami. Napaluha si Elena dahil sa ginawa at sinabi ng kanyang mga kapatid. Matagal ko na kayong pinatawad, Ate Rosa. Ikaw rin, Ben. Hindi ko dinala ang galit sa puso ko. Hindi namin alam kung paano kami babawi sa iyo sa lahat ng pagkakamaling nagawa namin sa inyo ng anak mo. Hindi na mahalaga ang nakaraan. Ang mahalaga ay natuto na kayo. Maraming salamat, Elena. Simula ngayon, hindi na kayo maghihirap. Anong ibig mong sabihin? Tutulungan ko kayo makapagsimula ulit. Gano'n naman di ba ang pamilya? Dapat nagtutulungan at magkakasama sa hirap at ginhawa. Pagkatapos ng lahat ng ginawa namin sa'yo, tutulungan mo pa rin kami? Ang pagpapatawad ay mas mahalaga kaysa sa paghihiganti. Hindi na napigilan ni Rosa at Ben ang kanilang pag-iyak. Mula noon ay tinulungan ni Elena ang kanyang mga kapatid na magkaroon muli ng marangal na kabuhayan. Tinuruan niya ang mga ito kung paano magsimula muli at hinikayat silang magtrabaho ng tapat. Hindi nagtagal ay unti-unti ring nakaahon si Rosa at Ben sa kanilang mga problema. Mas naging mapagkumbaba na rin sila. Hindi na nila minamaliit ang ibang tao at natutunan nilang tratuhin ang bawat isa ng may respeto at kabutihan. Mas lalo namang hinangaan ng maraming tao si Elena, hindi lang dahil sa tagumpay ng kanyang negosyo, kundi dahil sa laki ng kanyang puso. Ipinakita ng kanyang buhay na ang kabutihan, pagpapatawad at pagtitiwala sa Diyos ang tunay na susi sa pagpapala at tagumpay. At hanggang dito na lang ang magandang storyang ito. Kung nagustuhan mo ang ating ibinahaging storya, huwag mong kalimutang pindutin ang like button. At kung nais mo pang makarinig ng mas marami pang inspiring stories, mag-subscribe ka na at hit ang notification bell para lagi kang updated sa aming mga susunod na kwento. Maaari mo rin itong share sa iyong mga kaibigan at mahal sa buhay. At huwag kang mahiyang mag-iwan ng comment. Sabihin mo sa amin kung saan ka nanonood at kung anong aral lang yung napulot mula sa kwento natin ngayon. Maraming salamat sa iyong pakikinig. Hanggang sa muli, kakwentuhan.